Napaka masamang balita po, nakakalungkot na balita itong unang araw na bumungad sa amin. So, yung anak niyo po ay 5 years old at nagpaalam Opo. lamang na siya po ay makikipaglaro sa kanyang pinsan. And then, saan po natagpuan yung anak niyo na duguan na lamang? Ano doon din po sa lugar din namin, sir. Kaso may ano po, sakto lang. Kapitang bakod po. Yung bakod po kasi doon sa amin, sir. May nakakita ho ba kung sino po ang may kagagawan doon sa anak niyo? Sabi niyo natagpuan duguan. Ayun nga po, wala po, sir. Wala pong nakakita. Colonel Piñuela, magandang hapon po, sir. Colonel, meron ho ba kayong update tungkol dito, Colonel? Yes po sir, nung March 31 po yan na nangyari, kaya immediately nag-dispatch po tayo ng ating investigador. Actually, hinati po natin kagad kasi nga dinala agad itong biktima natin sa Tondo Hospital. Okay. At yung area nito kasi sir, nagkaroon ng may mga blood stain kaya we requested agad ng SOCO para Okay. i-process yung area. May nakita tayong doon yung suspected intestine. Intestine? Oo, ng human intestine, possible Oh! human intestine. Pasintabi po sa mga nanonood ha. Intestine, ibig sabihin nalaslas po yung kanyang tiyan kaya lumabas yung bituka. Yun po yung suspected natin after nung, kasi nga wala pa kaming idea nung 31 ng hapon. Kaya, but we immediately cordon the area to secure nga, sir, yung mga nandun. Kaya itong suspected na intestine ng human being, yung mga basag na bote na may dugo, yun yung pinadaano natin, including yung may mga kahoy na may mga blood stain. Kasama ito sa pinassist ng ating crime laboratory. Actually, sir, may tama rin ito sa may liig. Oh, Tapos yung left eye ng ating victim, may hematoma din and actually may fractured yung skull nitong bata. grabe, parang torture ang ginawa dito sa bata. Parang galit na galit po yung may kagagawa nitong suspect kung sino man siya. Yes po, sir. Ang malaking tanong, meron ho ba tayong suspect, Colonel? Yes po. The following day, nagkaroon no tayo ng breakthrough. Immediately, nag-check tayo sa area. So, nag-backtracking kami ng CCTV mula dun sa bahay ng ating victim. And good thing, mayroong CCTV yung isang maliit na palengke doon. Mhm. So, nakita natin around 2 o'clock. Ayun, Yung, ayun. ating Okay, yung suspect. bata. Yung nasa likod na nakapula, yan yung ating victim. So may kita po sa video, ayan, yung naka-green, may hawak-hawak na mama, may hawak-hawak na bata na nakaitim. Tapos may, Yan po yung may bata na instance, nakapula, sumusunod. Yan po sir yung victim natin. Iyon yung victim sumusunod. Okay, Yes, sir. nakapula. Alright. Now, pagkatapos so, po sir, that was 2 o'clock in the afternoon. Yes po sir. Kailan po diniklara ng mga magulang na nawawala na po yung kanilang anak? Hapon na sir mga around 5 o'clock, sabi nga ng mother na ititreat sana ng father itong mga anak nila. Kakain daw ng isang restaurant. Inanap po nila Mhm. itong anak. Actually, yung nakakita rito, yung pamangkin, yung 16 years old na pamangkin ng ating parents ng victim. Opo. Kaya yung nakakita doon sa may basurahan sa likod. Basurahan? Kabilang pader ng Yes po sir, doon sa may malapit na sa NLEX camp Nung nalaman nila na nakita ng doon ng pamangkin nila, yung 16 years old, doon na may nag-report na sa amin kasi nakita ng pamangkin nila na itong bata duguan. Yung pong bata na akbay-akbay, yung naka-green na lalaki, na-interview niyo rin po? Yes po, nakunan din po namin yan ng statement kasama yung parents nila. Okay, ano Guided pong by sabi the nung parents. bata? Kinonfirm niya ng mga bata na yan po yung suspect natin, yung kasama nila na naglalaro. So itong lalaki nakikipaglaro sa bata, itong mama. 3 bata po yung kalaro niya. 3 batang kalaro niya. Okay. So yung suspect po ay nasa custody niyo na, I would assume? Yes po sir, kasi ang nangyari, nung in-invite natin itong suspect, in-invite sa police station, kasama naman yung parents ng suspect na to shed light kasi siya yung last na nakita na kasama. So habang nasa interrogation na kinukunan ng statement, nakakuha kami, pinipicturan sila, dinodocument. Yung investigador natin na 2, pinadala ko kaagad sa hospital. Baka sakali na magising yung bata. And we're so lucky nga nagkaroon nga ng malay yung bata nagising. Okay.
Kaya pinakita po natin itong picture, yung latest picture, na paalam mo tayo sa hospital kasi nasa ICU itong bata eh. Okay. And with of course the permission ng mother, Opo. kinonfirm niya ito. Yung Ah, picture na kung ito ba talaga kung ito ba yung nanakit sa kanya. Ano pong sabi ng suspect nung inyo po siyang interviewin? Wala naman silang wala siyang sinabi na kung ano man kasi of course nung binasahan na namin siya ng kung ano yung Miranda kinaso rights. namin sa kanya. Opo. Yeah. Tumango lang, nandoon naman ang witness yung mother niya. Wala silang So wala ibig po sabihin silang yung sinabi. suspect po, walang binigay na kahit anong statement, tahimik lang po siya. Yes po sir, may mga ibang details na pero ayoko lang munang sabihin sir on air kasi na-file na po namin yung kaso. Okay lang po. Maintindihan po natin yan. Okay, sige, para binibidlap nyo pa yung case para maging tight talaga at kahon na kahon. Pero patuloy pa rin po kayo nag-iimbestiga para masiguro itong hawak yung suspect siya talaga huy may kagagawa ng krimen. Tama po? Yes po sir, may mga laboratory results na kami na inihintay for the supplemental evidence na isasubmit namin sa court. And nung April 1, na namin to, in-inquest na namin yung suspect. Suspect. Okay. Sir, yung ginamit na bagay, object, na-recover po ba? Yes po sir, isang bote ng soft drink na basag, kasama din yun po sa ating kinabit for Fingerprinting. examination. Okay. Doon sa damit, yung damit kasi sir na green, may suspected kami na may blood stain. Kasama yun sa Ebidensya. pinalaboratory po namin. Yes po sir. So na-recover nyo po, kahit na nagpalit na siya ng damit, na-recover nyo po yung kanyang t-shirt na suot-suot at that time na makita siyang kasama sa bumubunto sa kanyang victim. Saan nyo po na-recover Yes yung po, sir. damit na yun? Nasabi nyo may blood stain. Doon po sa bahay nila, nung after na nakuha po natin yung suspect. May mga tumatawag din sa atin na gustong tumulong sa kanila. So, binibigay natin directly doon sa magulang. Baka kasi may magsamantala na naman na Opo. gustong tumulong. Baka kung saan-saan pa. Kaya we go directly po sa magulang ng ating Very biktima. good. Sir, ma'am, bigyan ko kayo ng babala. Tama nga si Colonel. May mga lalapit sa inyo, mag-offer ng tulong, and then later on, mga scammer pala yon. Bandang huli, peperahan lang kayo. Kaya ingat po kayo doon sa mga nag-offer ng tulong sa inyo. Huwag ko kayo basta-basta. Anyway, kami po rito, nakasiguro kayo na kapag kami tutulong, talagang tutulong at libre pong tulong namin. Nasabi niyo po sa aming staff, kay Odette, na gusto niyo po matransfer yung inyo pong anak. Okay po, saan po niyo gustong i-transfer natin? Kasi sa ngayon, nasa Tondo hospital siya. Colonel, dapat binabantayan na dapat mayroong police presence para masiguro, masecure yung bata. Maglalagay ho kami ng police doon to monitor yung bata. Sir Jimuel, Ma'am Ferliza, gusto niyo po matransfer natin yung anak niyo? Saan niyo po gusto? May refer naman sa'yo. Nung una po kasi sir, ang sabi po kasi ng doktor, mas maganda daw po talaga kung sa ibang bansa daw po talaga si Amerika. Kasi po, mas marami pa po kasi espesyalista doon. Opo. Pero ngayon po, meron po kasi sila dito sa Manila po na nakita na pwede pong yung anak na po namin na pwede po siyang magamot dito sa may daw po yun. Pero hindi pa naman po nila sigurado. Kina-confirm pa po nila kung kakayanin po. Sige, okay sa akin kahit nadali natin sa ibang bansa, kung saan man bansa, Hong Kong, Singapore, kung anong pinakamalapit na sa tingin nyo, maraming espesyalista sa ganong klaseng sitwasyon ng pasyente. Pero kailangan magbibigyan muna ng go signal ang doktor dito kung siya ba'y fit to travel na. For the meantime, kailangan muna mabigyan siya ng pangunahing lunas, which is ayusin muna yung kalagayan niya, ma-stable muna ang kalagayan niya. Only then after that, pag sinabi ng doktor dito, pwede na ibiyay, saka natin ibibiyay. Mas maganda yung mga doktor doon magrekomenda. Kasi baka yung Tondo Hospital, kulang sila sa pasilidad para gamutin ang ganong klaseng pasyente, sitwasyon ng pasyente. Pwede natin ilipat sa Makati Med, St. Luke's Hospital. Sige ma'am, kami po magtatanong. Magtatanungin po namin yung attending physicians, mga doktor na umaasikaso sa anak ninyo, kung meron ba silang may recommend na hospital, kami pong gagastos lahat. Okay? Opo, thank you po. From time to time po, magtatawagan tayo. Salamat po, Sir Jimuel, Ma'am Ferliza. Magandang hapon po. Ayoko na lang, doktor. Gusto ko nanay. Please. Ang gulo mo. Ano ba ginagawa ng polis? Magkukulong lang
pag nagnakot siya ng pera, Tapos, tapos kukulong ko. kukulong mo. Hindi ba pwede muna? Warning muna? O, halimbawa. Warning? Oo. Ano warning? Hindi kita ikukulong.